Dr. Wong, para naman po sa kaalaman no, ng ating mga kababayan, ano po ba yung hepatitis, yung mas madaling intindihin? Thank you po, Dr. Wong. Well, as Welcome. I'm sure narinig nyo na po maraming mga itis. Pag sinabi mong may itis, hepatitis, hepa kasi is liver. So pag hepatitis, may Oh, pamamaga yung liver. So kung kunyari may viral hepatitis dahil sa hepatitis A or B or C or minsan even drug-induced hepatitis, hepatitis pa rin yun, pamamaga pa rin ng atay. So maraming causes ang hepatitis, hindi lang virus. Pwedeng nakakahawa, pwede ring di nakakahawa. Depende sa cause. Okay. Sundan Um, ko kaagad, oy, Miss Jackie, ang tanong mo kay Doc Wong. Now, puntahan natin, ano po ba ang mga uri ng hepatitis ang pinaka-common dito sa Pilipinas? At ano ang pagkakaiba nito sa isa't isa? Thank you very much, Doc Wong. Opo. Thank you for the question again. Sa hepatitis, siguro umpisahan na lang natin sa viral hepatitis. Pag viral hepatitis kasi, letra yan A, B, C, D, E, basically. So, ang pinaka-common sa Pilipinas would used to be hepatitis B. Pero ngayon, fortunately, dahil yung mga buntis ngayon, chinecheck na for hepatitis B, nababawasan na po yung chances na naipapasa sa baby yung hepatitis B. So, hepatitis B ang pinaka-common before. Sumunod na siguro dyan yung hepatitis A. Yung C po, hindi masyadong common sa atin. Yung D, hindi rin. Yung E, hindi rin ganun ka-common. So, siguro umpisahan ko na with regards to ano bang differences. So, pag B, C, tsaka D, yan po sa infographic nyo, yun sa gitna. Yan po yung mga nanggagaling sa pwedeng makuha sa sex, pwedeng makuha sa dugo na hindi na test. Pero fortunately, nowadays, hindi na po halos nangyayari yan. Yung mahawa ka sa blood transfusion. Bihirang-bihira. Malas ka na lang talaga siguro na nagkataon na yung blood na tinest nila, hindi pa nadidetect yung virus. Pero almost never happens. So B and C and D, through sex tsaka blood transfusion, anything that has contact with blood. Ang A tsaka E naman, usually galing sa, ang tinatawag po natin dyan is fecal-oral route. Sabihin, pag nag-CR yung merong sakit ng hepatitis A o kaya E at hindi nagugas ng mabuti ng kamay at humawak sa pagkain, pwede pong mahawa yung kumain ng pagkain na nahawakan nung may hepatitis A tsaka E. So, in general, pag A tsaka E, ina-advise natin na ihiwalay yung kubyertos, dapat may serving spoon, maghugas ng mabuti ng kamay bago kumain. Pero pag B, C, and D, hindi kailangan maghiwalay ng kubyertos dahil hindi naman nahahawa through pagkain. Miss Jackie, napakaganda nitong pinapaliwanag ni Doc Wong. Bago ko ibalik ulit sa iyo, sinasabi ni Doc Wong na mayroon iba-ibang mga hepatitis, A, B, C, D, mayroon pang E. Yung common in the Philippines is B, and then binabanggit na mayroon mga ginawang pamamaraan. Kung dati-rate, yung A, ay tama, kung dati-rate Miss Jackie, medyo common ito sa atin, pero nabawasan na yata dahil yung mga buntis na ti-check na. Tapos yung A and E, if I'm not mistaken, kapag ka pala nag-CR ito at nahawakan yung pagkain mo, pwedeng mahawa ang isang tao. A and E. Doc, para doon sa kabatiran ng ating mga kababayan, para hindi masusugan natin ito. Yung binanggit mo na iba, nakukuha sa sex, nakukuha sa dugo. Now, mayroon ka rin binanggit yung CDE, hindi ito common in the Philippines, hindi ito common sa atin. Doc, para sa kabatiran ng ating mga kababayan, pakiulit nyo nga po, itong A and E, ay ito yung nakakahawa, Doc, pakisuyo. Lahat po na nakakahawa kasi depende po kung paano mo siya pwedeng makuha. So ang A and E, yun nga, nakakahawa sa pagkain. Pagka hindi nagugas ng kamay, yung may sakit.
Yung B, C, and D naman pwedeng mahawa through sex. And sa hepatitis B, pagka hindi na-check yung mommy na positive pala sa hepatitis B, pwedeng na maipasa sa baby. So, dalawa po yung reasons at medyo nababawasan na yung hepatitis B sa Pilipinas. Number one, nabanggit ko nga na chine-check na yung mga mommy. And number two, yung universal vaccination ng mga baby for hepatitis B. Importante din po yun na kahit na sa hospital man o sa bahay manganak yung pasyente, dapat yung health worker mabigyan ng hepatitis B vaccine yung baby within the first 24 hours. Kasi pag nabigyan po ng vaccine yung baby, kahit na positive yung mommy, minsan na-protect po yung baby kahit na positive yung mommy. So very important yung universal vaccination. Thank you very much, Doc Wong, dito sa isang napakahalagang topic na dinidiscuss niyo right now sa atin dito sa Serbisyong Bayanihan. Ms. Jackie, let's proceed po sa pagtatanong kay Doc Wong. Yes. Yes po. Dr. Wong, ano po ba yung mga unang sintomas ng hepatitis? At bakit may mga taong hindi naman agad nalalaman na meron nga po silang sakit sa atay? Thank you po, Very Dr. good Wong. question. Opo. Madalas na question po yun ng mga pasyente kasi minsan sasabihin po nila, Dok, ba't sasabihin mong may hepatitis B ako? Never naman ako nanilaw. Wala naman ako symptoms. Or sometimes, even for hepatitis A, kasi common pong hepatitis A nga sa Pilipinas dahil hindi minsan, pagka hindi malinis yung pag-prepare ng pagkain, pwede nagkaroon ng hepatitis A. Ang simptomas po ng hepatitis, usually depende sa age actually. Pagka mas may edad na po tayo, minsan po mas may chance na magkaroon ng symptoms. Kasi ang hepatitis po, depende yan sa immune system natin. So pagka mas mature na yung immune system natin, mas may chance na magkaroon ng simptomas. So pagka adult, kunyari, let's say hepatitis A or even hepatitis B, nahawa kayo at 20 years old, mas may chance na magkaroon ng symptoms like paninilaw o yun, nandito sa infographic nyo, pwedeng hinang-hina kayo, walang ganang kumain. Compared sa, let's say, 5 years old na nahawaan ng hepatitis A, minsan pwede pang walang nararamdaman or kung may naramdaman man, parang viral infection lang, parang tinangkaso lang, tapos yung pala hepatitis A na. So possible po mangyari yun. So symptoms, although hindi po siya very common, hindi rin pwedeng baliwalain. So anytime na naninilaw yung pasyente o talagang hinang-hina at nag-blood test, mataas yung, let's say, yung SGPT, doon po kasi nakikita kung namamaga yung atay, mataas ang SGPT. So pag nakitang ganun, kailangan po malaman bakit nagkakaroon ng ganun. Dahil nga, nabanggit ko, maraming causes. Hindi lang viral hepatitis. Miss Jackie, yung binabanggit kanina ni Doc Wong, yung food preparation pala. Wala kang kamalay-malay, hindi kumain ka, di ba po? Pagkatapos yung food preparation pala doon, hindi maayos. Naku, pwede ka daw mahawa. Naku, Doc. Now, ang tanong naman namin dito ngayon, na isusundan namin yung tanong kanina ni Miss Jackie, ano yung mga warning signs na hindi dapat na baliwalain at nangangailangan ng agarang pagpapatingin sa doktor na mga katulad niyo po, Doc Wong? Depende po. Well, siguro i-separate natin sa dalawang grupo ng pasyente. One is yung wala silang alam na may sakit silang hepatitis, for example. Versus yung mga alam na nila na may hepatitis sila, like hepatitis B o hepatitis C. Dahil magkaiba po yung warning signs, yung gravity ng warning signs. So kung wala ka pang alam na hepatitis, hindi mo alam na may hepatitis ka, anytime na nanilaw ka, ito sa infographics, very nice nga eh. In fact, bago manilaw yung pasyente, ang unang mangyayari, magbabago yung kulay ng ihi. Usually ang description natin dyan tea-colored urine, parang kulay ng tsaa. So medyo brownish, very very highly colored na parang halos brown na. Minsan yun po yung pinakaunang sign
na bago silang manilaw. Kasi kadalasan naman po, lalo na kung hindi naman nananalamin palagi, baka hindi napapansin na naninilaw yung mata nila. So, ihi po ang unang sign. Minsan po kasama nung very dark na ihi, yung pupo nila, yung pagtae nila, minsan wala pong kulay yung stools nila, yung tae nila. Kasi yun nga po, that's another sign. Ngayon, kung meron ka namang known na hepatitis B o hepatitis C, yung mga may chronic na hepatitis na tinatawag, medyo talagang babantayan kasi hindi lang yung paninilaw, minsan anytime na may fever, anytime na kakaiba yung pakaramdam nila, nangihina sila, kailangan na sila magpa-check up kasi baka meron ng lamat yung atay nila eh. So mas mahina po yung resistensya nila sa kumbaga sa stress sa atay compared sa pasyenteng may hepatitis A, for example. Ang hepatitis A kasi usually normal yung atay at tinamaan lang ng hepatitis. So mas kaya nilang madaanan yung symptoms compared sa meron ng may lamat sa atay like chronic hepatitis B or C. Now, puntahan natin, Doc. Paano na-diagnose ang hepatitis? At ano yung mga laboratory tests o mga screenings na karaniwang ginagawa para malaman na itong taong ito ay positive ito sa hepatitis? Doc Wong? Opo. Sa blood test po, one common misconception din po is that minsan sasabihin ng pasyente, ay, may regular blood test ako every year. Wala akong hepatitis, sabi nung doktor ko. Pero pag titignan mo yung mga blood test, wala naman palang test for hepatitis itself. So, depende sa virus again, depende sa letra, kung maingat yung doktor at talaga naggawa ng magandang history, minsan mahuhulaan niya na ay baka A ito. So, ang i-check lang niya for hepatitis A. So, may blood test doon, anti-HAV IgM. So, siguro hindi ko na kailangan i-spell out masyado. But individual viruses, meron pong specific test. So, for example, hepatitis B, HbF antigen. For hepatitis C, anti-HCV. So, yun, meron mga pinipili tayong blood test para hindi naman mapagastos din yung pasyente ng sobra-sobra. Lalo na pagka may mga iba kasi magre-request po hepatitis profile. Hepatitis profile po, lahat po itetest ng laboratory. Medyo lugi naman yung pasyente kasi napakamahal po. So, kailangan po piliin kung ano yung mga test na gagawin. Okay, Doc, liwanagin lang natin, sa pamamagitan ba ng blood test, automatic, mayroon ka ng pwedeng laman na itong taong ito ay pwedeng mayroon siyang hepatitis? Opo, yes. Especially if we're talking about viral hepatitis. So, may mga specific na mga test tayong ginagawa for viral hepatitis para malaman natin kung anong letra ang meron yung pasyente. So, ibig sabihin, Ms. Jackie, ganito ka-importante ang blood test sa isang tao. Thank you for that, Doc Wong. Yes. Dr. Wong, nagagamot po ba ng tuluyan ang hepatitis? Like, ano po yung mga available treatments para sa iba't ibang uri po nito? Siguro iba-iba po, no? Sa iba't ibang letra po. Okay, please explain po, Dr. Wong. So pag ANE po, since I said it's just self-limited, supportive lang. Kadalasan, what we advise our patients is basta make sure na lang na well-hydrated. So, kailangan maraming inumin na tubig para hindi sila ma-dehydrate kasi walang ganang kumain eh. And then, monitoring, very important. So, minomonitor po natin yung tinatawag natin na liver function test. So, part ng blood test po yun, malalaman ng doktor yun kung ayos pa ba yung lagay ng atay niya o hindi. Kailangan ba i-confine o pwedeng sa bahay lang, parang ganon. So usually, ganun lang po ang monitoring at gamutan sa hepatitis A at E. Ngayon sa hepatitis B, as I mentioned, may gamot po. May mga oral tablets tayo na available for hepatitis B. Nandiyan na po yung tenofovir, entecavir. So once a day dosing lang yun.
So those are very effective drugs na kailangan inumin every day. Sa hepatitis C, as I mentioned, very effective ang mga gamot ngayon sa hepatitis C. 99% cure rate given for only 3 months. So, hindi siya parang hepatitis B na halos forever mo inumin. Ang hepatitis C, 3 buwan lang cure na yung pasyente. Mas mahal lang ng konti, pero yun nga, kailangan pag-ipunan ng pasyente yung gamot. Okay, that's mga ano po, just rough figure about 20,000+ a month ang magagastos ng pasyente for the 3 months. Ganun. Okay. Si Doc, kita mo, 20 pati yung plus. budget, napakabait, binigay na sa ating mga kababayan para kung sakasakali, Miss Jackie, very practical, mapaghandaan. Ano po? Doc Wong, eto naman. Paano natin mapoprotektahan ang ating sarili laban po sa hepatitis? If I'm not mistaken, mayroon bang mga available na like for example, vaccination, ano ba ang mga bakuna na po pwede para malabanan ito? Doc Wong, thank you very much po. Opo, very good. Ang meron pong vaccine is hepatitis A, hepatitis B. At meron pong actually yung hepatitis E vaccine but not readily available. So A at B po, binibigay na po yan sa baby ngayon. And as an adult, pwede mo nyo pa rin pong makuha ang hepatitis A and B vaccine which will protect you against hepatitis A and B. Ngayon, ang D, Delta, pag wala po kayong hepatitis B, hindi kayo mahahawa ng Delta. So medyo ano po, hindi kayang mabuhay mag-isang Delta eh. Kailangan niya ng Bravo, yung B. So pag na-vaccinate kayo sa B, vaccinated na kayo sa D, basically, kasi hindi kayo mahahawa. Ngayon, ang C po, walang vaccine. Unfortunately nga, nowadays, kasi very easy to treat ang hepatitis C. Sa tingin ko, hindi na po madidiscover ang hepatitis C vaccine. Wala na pong mag-research para bigyan ng resources ang hepatitis C vaccine dahil very easy to treat nowadays.